So, start na natin. Agoba, Katrina May. Present, sir. Alam Mag J, Hindi ba si Alam Mag? Present po, sir. Mark Present po. Lionel. Okay. Mark Lionel Alamag. Present po, sir. Alib Dindon. Alib Dindon, wala. Atienza Ley Aris. Present po. Austria Luis Paul. Austria, wala. Aha. Baksa Diana Jane. Wala rin. Bukid ni Risa May. Present po. To. Kagas Michael Adrian. Present po. Kapili Cedric Jun. Present po. Karingal Rene Rose. Karingal Rene Rose. Wala. Kayako Joris. Present po, sir. Kuna Glenn Steven. Present po, sir. Si Guzman Christine Joy. Present po. Si Ramos Carl. Present po, sir. Vivilla Aaron. Present po. Di La Vega Jericho. Present po, sir. Di Mampok Michael. Present po, sir. Jokno William. Present po. Dorado Nicole Justin. Walang Dorado. Nicole Justin. Present po, sir. Present. Drilon Emmanuel. Drilon, wala. Enriquez Beresel Ann. Present po, sir. Francisco Rhea. Present po, sir. Lahara Allen Ray. Lahara, wala. Landicho Loridel. Present po, sir. Lim Andre. Lim. Present po. Lupus James Benedict. Present po, sir. Makalalad Nicole. Magboo. Present po. Malabag Jan. Present po. Manalo Kiara. Present po. Maranan Iyani. Present po. Marasigan Aram. Present po. Mayo King Ashley. Present po. Medrano Jr. Orlando. Medrano Orlando, wala. Mendoza Catherine. Present po. Mendoza Mark Neil. Present po, sir. Mendoza Matthew. Present po, sir. Pagkaliwagan, Nika. Pagkaliwagan, wala. Passion Kim Aaron. Present po, sir. Ramos Carl Joseph. Present po. Rosales John Roy. Rosales John Roy, wala. Patricia Dayan Sandoval. Present po, sir. Valencia Julius. Present po, sir. Villados Nico Boy. Present po, sir. Okay, so ang hindi natawag kanina, hindi nag-present, ay si Alib Lindon. Nandito na ba siya? Wala pa rin. Austria Luis Paul. Austria Luis Paul, wala pa din. Baksa Diana Jane. Wala pa din. Karingal Rene Rose. Wala pa din. Drilon Emmanuel M. Wala. Lahara Allen Ray. Present po, sir. Present. Medrano Jr. Orlando. Orlando Medrano, wala pa rin. Pagkaliwagan ni Camariel. Wala pa din. Rosales John Roy. Okay, wala pa rin sila. Okay, sige. Wait lang ah.
Ay, may dumating bang bago? So, tas si Nika. Nika, nandiyan ka ba? Yes po, sir. Sorry po, sir, na late po. Okay, sino pa may dumating pa bang iba? Si Lindon. Si Lindon ba nandiyan na? Yes po, sir. Okay. Si Austria Luis Paul, nandiyan na? Wala pa din. Diana Jane, wala pa din. Present po, sir. Nandiyan na. Si, Papasok na daw po si Luis. Kakaano lang daw po. okay. Si Karingal. Si Karingal Lenny Rose, wala pa rin. Si Drilon. Sir. Karina. Ay, Karingal, nandiyan na si Karingal. Okay. Si Drilon Emmanuel. Sa Trilon po. Nandito na po. Okay, Orlando Medrano. Orlando Medrano, wala pa din. Rosales Janroy. Si Luis Paul Austria. Okay. Kung wala na lang si Medrano, tsaka si Rosales Janroy. Okay. Okay. Hi, so good afternoon class. So, kumusta kayo? Okay naman ba kayong lahat? Good na ba kayo? Okay pa naman kayong lahat? Goods pa, goods pa? Goods pa po. Goods pa, goods pa. Last class yun na, di ba? So, ngayon, tama last class. Okay, so, ayun, sige. Sana masaya naman kayo sa pagiging third year nyo. So, yun. So, last week, di ba? Nag-discuss na tayo last week about internal combustion engine. So, a brief introduction about internal combustion engine na nalaman natin na ang internal combustion engine is a type of heat engine where a combustion occurs internally. Di po ba? So, sa loob ng isang, so yung ICE natin, meron siyang combustion chamber sa loob where nagkakaroon ng intake ng air-fuel mixture, then magkakaroon ng ignition due to spark plug or due to high compression, and so on and so forth. Then we also learned that it's different from mga nalaman nating engine nung nag-aaral pa tayo ng Thermo 2 and Thermo 1. So, si steam engine and gas turbine is an external heat engine where yung combustion nag-occur externally. So, may sarili silang boiler or furnace para mag-burn ng fuel. Then, internal combustion engine nga is nasa loob yung combustion chamber mismo. Then, we also learned that there are three things needed for a combustion to occur. Una is yung oxygen, the fuel, and the heat. Diba? Tapos, mawala lang yung isa doon sa tatlong na element sa fire triangle natin is hindi na mag-o-occur ang isang combustion or mawawala na yung flame natin. Di po ba? Tanggalin nyo lang yung fuel or yung air or kaya naman yung heat source natin, matatanggal yung apoy. Okay? Then you also learn that internal combustion engine can be classified into different types. So first is yung ignition nila. Can be classified in the ignition. Paano ba mangyayari yung combustion sa loob? So meron tayong spark ignition engine and the compression ignition engine. Where spark ignition engine uses a spark plug that sends high voltage or spark to our air fuel mixture din sa gas natin para magkaroon ng combustion. While compression ignition engine, or mas kilala nyo sa tawag na diesel engine, is due to high compression, high pressure, high temperature, thus nagkakaroon ng self-ignition. Then we also learned last week na internal combustion engine can be classified din depending on the number of stroke. So meron tayong 2-stroke and 4-stroke. So sa 2-stroke cycle, intake compression and power exhaust. While sa 4-stroke, so hiwa-hiwala yung intake
yung compression, yung expansion or yung power stroke, and the exhaust stroke. So dalawang movement or 4 movements yung ating piston. Then we also classified internal combustion engine into reciprocating and rotary. So di tayo sanay makakita ng rotary internal combustion engine, mostly since yun yung pinaka commonly found in automobile engines is yung reciprocating engine or yung may mga piston. Then we also learned na kung sino yung mga taong nagpapahirap sa buhay natin or nagpahirap sa buhay natin, which is si Rochas. Siya nag-develop ng 4-stroke or ng 4-stroke cycle engine operation, yung most efficient or paano bang papaganahin ng isang 4-stroke. Then si Nicholas Otto, the first person to develop an engine of a 4-stroke engine, mas kilala sa tawag na gasoline engine or auto engine. Then si Day naman yung nag-improve ng 2-stroke cycle. Then lastly would be Rudolf Diesel. So siya naman yung gumawa ng diesel engine. Then up to now, so kina-develop pa rin tayo or nag-develop pa rin tayo or nagre-research pa rin tayo for the improvement of these engines. Then we also discussed the 4 basic engine cycle, di ba? Yung 4 basic engine stroke. So una is yung intake stroke natin where ang ginagawa ng engine is kinukuha niya sa reservoir natin yung air fuel mixture hanggang ma-reach ng piston yung bottom dead center. Then on the second stroke, ang gawin niya is i-compress niya yung air fuel mixture natin to the top dead center where pag na-reach niya yung top dead center, then na-trigger niya yung spark ignition or na-reach niya yung 600 PSI, so magkakaroon ng ignition. After ng ignition na yon, papasok tayo sa third stroke, which is the expansion stroke or the power stroke, where yung piston natin is ibababa hanggang bottom dead center. Then last stroke of that engine cycle would be the exhaust stroke, kung saan yung ating byproducts ng combustion, yung smoke, yung remnants ng fuel, yung ash or water or kung anumang products of combustion yon is inilalabas to the exhaust valve. Okay? So yun yung mga natutunan natin last week, di po ba? Natatandaan nyo naman po yun, di ba? O, kung natandaan nyo pa yun. So ngayon naman, so yun yung general idea behind internal combustion engine. Yun yung process niya. So ngayon naman, so following weeks, paano naman natin i-apply or paano naman na-apply yung thermodynamic principles dito sa ating combustion engine, dun sa ating internal combustion engine. Paano ba natin ilalapat yung knowledge natin about thermodynamic principles into this basic engine cycle? So, the most basic and the most simple and the most idealized thermodynamic cycle for a internal combustion engine is what we call the Otto cycle. So Otto cycle is derived from the person behind the Otto engine or the gasoline engine, which is Nicholas Otto. The person to build a working 4-stroke engine. So yung ginawa niya is a stationary engine using a coal gas air mixture for fuel. So Otto cycle describes the function of a typical spark ignition reciprocating piston engine. So yung Otto cycle natin is gumagana siya through the help of a spark plug. Okay? So, this thermodynamic cycle mostly found in the automobile engines. Okay? So, so po ba yung gasoline engine? So, gasoline engine is an internal combustion engine in which the air fuel mixture is ignited due to the spark provided by a spark plug. Okay? So, nagsesend siya ng current or ng high voltage dun sa air fuel mixture natin para mag-trigger yung combustion process natin. Therefore, yung gasoline engine is mas kilala bilang spark ignition engine or Otto engine. Okay? So, so ano ba yung mga advantages ng Otto cycle? So first would be it has a good reliability. So hindi siya madaling masira. Okay? So magiging dahilan kung ba't masisira yung Otto engine or yung Otto cycle nyo is due to wrong fuel. So naglagay kayo ng diesel, so doon lang nasisira yung mga engine natin or so mas matagal na. Pero in terms of reliability, mas okay siya compared to diesel engine. So this cycle has an outstanding power to weight ratio. So na-discuss na naman natin yung kung bakit power to weight ratio. Then the engine in which the Otto cycle is used has a low cost.
Pero, hindi na natin masabi since, di ba? Ngayon, iba-iba na economy natin. And same with the working medium, which is the fuel. So, ano ba mas mura ngayon? Yung diesel bar, yung gasoline, parang same-same na lang din, di ba? So, or according to, so the working medium used for the working of this Otto cycle has a low cost. Then, it has a high thermal efficiency. Okay? While the disadvantages naman ng Otto cycle or ng isang Otto engine is it has a low compression ratio. So, meaning, if low compression ratio siya, mangyayari, less efficient yung cycle efficiency niya than the diesel cycle. So, nakalagay dito yung advantages is high thermal efficiency. Then, pagdating naman dito sa tapos meron siyang disadvantage rin na less efficient. So, ano pong pinagkaibahan nun? So, magkaiba po kasi yung cycle efficiency from thermal efficiency. Di po ba? The thermal efficiency, yung init na nilalabas ng engine natin or yung absorption ng heat doon sa loob ng engine. So, mas mataas yung efficiency pagdating doon ni Otto cycle. Pero, pagdating sa cycle efficiency or doon sa mismong engine efficiency kung paano nakakapag-convert from this chemical energy of fuel into mechanical energy, mas mababa ang efficiency ng Otto cycle doon compared to diesel cycle. Okay? So kung malilito kahit pag sinabing mas mataas yung thermal efficiency ng Otto cycle, meaning mas mataas na rin yung or okay rin yung cycle efficiency niya. Hindi po. So ang Otto cycle, mataas ang thermal efficiency pero less yung cycle efficiency niya compared to diesel engine or from diesel cycle. Okay? So, the cycle is not best for engines of heavy vehicles. So, yung mga sa mga tangke or kung sa mga conveyor, sa mga kung ano man tawag niya, kalimutan tawag doon. Sa mga bulldozer, so hindi siya applicable yung gasoline engine natin. Since nga yung cycle efficiency niya or yung engine efficiency niya is less than the diesel engine. So, mangyayari lang, tataas yung magiging cost of operation nyo, yung operation cost nyo, para lang gumana yung isang machine nyo. Kung gagamitin nyo si Otto cycle. Since nga, less efficient yung engine niya. Okay? So, this has low efficiency. So, for combustion of the air fuel mixture, it needs an additional spark plug which increases its cost. So, kung plano nyo maging design engineer, gusto nyo mag-develop ng kung ano-anong mga equipment, so, isa sa mga kino-consider kasi natin bilang mechanical engineer or as a design engineer is yung cost na magagamit para lang makapag-produce ng isang equipment. So, since yung gasoline engine natin or yung Otto engine natin, needed pa siya ng isang spark plug. So, additional cost siya. Compared to diesel engine na hindi na kailangan ng spark plug, so mas makakatipid ka doon. So, kaya one of the disadvantages of Otto engine or Otto cycle, yung spark plug niya. Since it will cost an additional expenses. Okay? So, applications of Otto cycle. So, commonly used in your passenger cars and motorcycles. So, ideal for light-duty vehicles. Yun nga, katulad ng mga motorcycles and cars. So, it also used in small-scale power generation. For example, yung mga ginagamit pag may mga parada or Santa Cruzan or kung ano man tawag nyo. Then, di ba may mga generators na ginagamit. So, mostly, through gasoline sila nagpa-power. Okay? Then small-scale power plants. So, Otto cycle engines are also used in different recreational vehicles, such as in boats for power generation and propulsion. Then, can be also employed in chainsaws, garden equipment such as lawn mowers, and other small machinery can use the Otto cycle. Okay? So, that would be the advantages, disadvantages, and applications of Otto cycle. Sino ba yung develop ng Otto cycle, which is si Nicholas Otto. Okay? Naintindihan po ba yung advantages, disadvantages? Okay. So, since yun lang yung brief concept behind Otto cycle, ano ba yung advantages, disadvantages. So, puproceed na tayo doon sa thermodynamic principle. So, magsosolve na tayo. So, alamin na natin yung ano ba yung kwento behind sa thermodynamic principle ng Otto cycle. So, paano ba siya ina-apply sa engine natin. Okay? So, siyempre, una natin malalaman dapat is yung pressure volume diagram or the temperature entropy diagram of an Otto cycle.
Kung natatandaan nyo yung inyong yung steam cycle nyo is, di ba, ang PV diagram nyo is nang nakaganto. Di ba? Ganyan. So, yun yung common na PV diagram nyo. So yun yung mga cycle. Yung tinuturo ng PV diagram is yung ano ba yung magiging constant in every point. So for Otto cycle, so we have 4 points or 4 processes that we need to consider. So one of that is the isentropic compression. So S equals to C. So sa Otto cycle, ang point 1 to 2 natin is yung stroke 2 natin. Okay? Stroke 2. Ano ba yung stroke 2 natin sa engine cycle? Yun yung compression stroke. Kung saan mula sa bottom dead center papunta sa top dead center, kinocompress yung air fuel mixture natin. So yun yung point 1 to point 2. Ang tawag doon is isentropic compression. Oh no. Ulan. Okay. So ginagawa sa isentropic compression, so kinocompress lang siya into a higher pressure papunta sa top dead center nang walang nangyayaring heat addition or heat rejection. So isolated yung air fuel mixture natin. So walang nangyayaring heat addition or heat rejection. So nangyayari lang is tumataas lang yung pressure at the same time tumataas yung temperature. Okay? So yun yung nangyayari sa isentropic compression. Then the process 2 to 3 natin or yung point 2 to 3 natin sa Otto cycle, ang nangyayari naman is constant volume heat addition. So wala siya dun sa mismong stroke. So parang nangyayari lang sa pag na-reach na yung top dead center, yung point na to, ito yung TDC, tapos nandito yung spark plug. Ito yung spark plug. So mangyayari lang dyan, stay put lang dyan yung ating air fuel mixture. So constant volume. Pag na-reach yung top dead center, constant volume. Then, ang mangyayari lang is magsasend ng spark or ng high voltage yung spark plug natin dun sa air fuel mixture natin. So, ang nangyayari lang is nagkakaroon lang ng heat addition para lang mag-occur yung ating combustion process. So, that would be your process or point 2 to 3 nyo. So, constant volume heat addition. So, V equals to C. Then, so, point 3 to 4 natin, so ito yung stroke number 3 natin. So, stroke number 3 natin, di ba, sa engine cycle, is siya yung power or expansion stroke, kung saan mula sa top dead center, ibinababa yung piston natin papunta sa bottom dead center. So, ang nangyayari is nag-i-expand yung ating combustion chamber. So, ang nangyayari, nag-i-expand lang siya, dinidepressurize lang siya, or binababa lang yung pressure niya at saka yung temperature niya, nang walang nangyayaring heat addition or heat rejection. So, isentropic expansion lang yung nangyayari sa stroke number 3. Okay? Then, so 4 to 1 naman, ito naman yung exhaust stroke natin. So, sa exhaust stroke, so, nagkakaroon ng constant volume heat rejection. So, inilalabas yung mga byproducts ng ating combustion. Okay? So, that would be your point 4 to 1. Then, nasan po yung stroke 1? So, meron kasi tayo ditong 0 pa. So, mangyayari, ito yung tinatawag na intake stroke. Nandito pa siya. So, kinukuha. So, volume lang siya. So, walang nangyayaring additional pressure or ano. So, yun yung cycle natin. Then, repetitive lang yung mangyayari. Okay? So, ang pinakatatandaan nyo pag Otto cycle is siya yung tinatawag nating SB. Okay? So, isentropic compression. So, that would be your point 1 to 2. Then, point 2 to 3 would be the constant volume heat addition. So, V equals to C. Then, point 3 to 4 would be isentropic expansion. So, S equals to C. Then, volume again. So, isometric heat rejection. So, V is equals to C. So, yan. Kaya, kailangan yung masaulo yung ating 7 generals. Kasi sa 7 generals natin kukunin yung mga values or yung mga formula for this SB. Okay? Naintindihan po ba? Opo, sir. Okay? So, ito lang yung general concept. So, sabi nga, so point 1 to 2 would be isentropic compression.
So the gas or the fuel-air mixture is compressed adiabatically from state 1 to state 2. So the surroundings do work on the gas, increasing its internal energy and compressing it. So on the other hand, the entropy remains unchanged. So the changes in volume, since nagkaroon tayo ng movement from point 1 to point 2, so meron tayong change in volume. So the ratio of this change in volume is what we call the compression ratio. Okay? Then, the next point 2 to 3, would be the isometric compression or the ignition phase. So, nagkakaroon ng, since at rest, yung ating piston sa top dead center, so constant lang yung magiging volume at point 2 or the state point 2 and state point 3. So, constant lang siya. So, mangyayari lang doon, ang magiging process lang is yung spark na sinesend ng spark plug natin to this fuel mixture. So, heat transfer to the air from an external source, which is our spark plug. So, this process is intended to represent the ignition of the fuel-air mixture injected into the chamber and the subsequent rapid burning. Then, point 3 to 4, or the state point 3 to 4. So, nangyari naman, nag-expand yung air-fuel mixture natin adiabatically. So, isentropic pa din. So, the piston moves from top dead center to bottom dead center. So, the gas does work on the surroundings and loses an amount of internal energy equal to the work that leaves the system. So, again, the entropy remains unchanged. So, wala nangyayaring heat addition or heat rejection. So, constant lang yung heat na doon. Then, the last phase, or the last state point 4 to 1. So, the heat is rejected from the air while the piston is at the bottom dead center. So, the working gas pressure drops instantaneously from point 4 to point 1. So, the exhaust valve opens at point 4 and the exhaust stroke is directly after this decompression. Okay? So, yun yung apat na process ng Otto cycle. Then, pagdating naman sa work done, so during the Otto cycle, work is done on the gas by the piston between states 1 and 2. Okay? Then at state point 3 and 4, the work is done by the gas on the piston. So the difference between the work done by the gas and the work done on the gas is the net work produced by the cycle. Meaning, itong work na nagawa sa loob ng state 1 to state point 4, so yun yung energy na napoproduce or yung mechanical energy or yung power output ng ating engine. Okay? So the net work produced or the net work. So the work produced by the cycle times the rate of the cycle is equal to the power produced by the Otto engine. Okay? So we have different formulas or for the analysis of Otto cycle. So sabi nga natin, si Otto cycle is SB. Okay? So state point 1 to 2. So this one is 1-2. So S equals to C or the entropy is constant. So since entropy is constant, so varying yung P1, B1, T1, and P2, B2, T2 natin. So we can use the power, the specific heat ratio. So yung relationship ng P1, B1, T2, B2 in terms of entropy or isentropic process is this one. P1, B1 raised to K is equals to P2, B2 raised to K, or so on and so forth. So, yung specific heat ratio, so alam naman natin siya na pag hot air is 1.3 ang ating K, while for cold air, that would be 1.4. Okay? So, commonly ginagamit natin is 1.4 since it's the air standard. So, meron pa rin tayong isa pang formula for this state point 1 to 2. So, that would be in terms of the compression ratio or yung the changes between the V1 and V2. So, yun yung compression ratio. So, in terms of compression ratio, we have this formula. Meron tayong tatlong formula. So, sabi nga, ang compression ratio is equals to V1 over V2 or V4 over V3. Then, we also have the compression pressure ratio, which is P2 over P1. So, ito yung mga formula na gagamitin for state point 1 to 2. So, 1-2, where entropy is constant. Then, for state point 2 to 3, so yun naman yung heat addition process natin. So ito yung pinakagagamitin nating formula. Then, other formula for your isometric process, which is the relationship between pressure and temperature, na hindi ko na nilagay dyan kasi automatic na dapat na alam nyo, di ba?
So, QA is equals to MCV T3 minus T2. So, yung CV natin, so meron tayong binigay, di ba? Yung mahalaga, yung mga different thermophysical properties. So, sa part na to, so ito yung pinakagagamitin nating values. Para hindi tayo magkakaroon ng discrepancy or hindi, para uniform yung magiging sagot nyo or yung magiging final answer nyo sa mga quizzes, problem set, or finals or midterms. So ito yung pinakagagamitin nating values. So ito mga nandito. So dyan na kayo magbe-base. So for CP, or the specific heat at constant pressure, ito yung pinakagagamitin nyo. 1.0062. Walang labis, walang kulang. Okay? So yun yung pinakagagamitin yung value. Kung kukuha kayo ng heat addition at constant pressure, so ito yung gagamitin yung value ng CP. 1.0062. Wala nang iba. Okay? Yan lang yung gagamitin nyo. Okay? Nagkakaintindihan po ba? Then for CV, ang pinakagagamitin natin is 0.7186. Okay? Ulitin ko po, yan po yung pinakagagamitin. Wala na pong iba. Ang CP is 1.0062, CV is 0.7186. Itong may mga nakalagay na Ridelosa, ginagamit siya sa board exam lang. Since outdated na yung mga problems doon, so hindi na talaga lumalabas yung mga tamang sagot gamit yung 1.0062. Pero in terms of scientific knowledge, ito talagang pinakagagamitin. 1.0062 and 0.7186. Okay, inuulit ko po. Yun lang po yung gagamitin yung value for CP and CV pag magsosolve kayo sa combustion engineering. Okay? Then we also have the specific heat ratio. So pag hot air, so that would be 1.3. Cold air is 1.4. Okay? Then for the density, gas constant, so yan yung mga gagamitin nating values pag nagsosolve. So this one would be used sa finals pa naman. So pwede nyo hindi mo na yan. Pero ito yung pinakamalaga. Itong 1.0062, itong 0.7186, and the specific heat ratio. Then yung gas constant na 0.287. Okay? So mahalagang sa ulo nyo din yung ibang values ng CP and CV in terms of different units. Okay po ba tayo doon? May question po ba kayo regarding CP, CV, and different thermophysical properties? May question ba kayo? May gusto ba kayong linawin? Para ngayon pa lang, alam nyo na, or na-set na natin. May violent reaction ba kayo? Wala po, sir. Okay, kakaintindihan naman lahat doon, no? Na CP, CV, at saka itang K na gagamitin nyo is kung ano yung nakalagay doon. Okay? So, next would be, so sa state point rin natin, yung SB nga yung patatlo yung S. So, same lang, ganito rin yung magiging formulas nyo. So, mangyayari lang is magiging P3, P4 to. Then, so on and so forth. Then, for state point 4, so that would be Q rejected. So, since constant volume, CB pa rin yung gagamitin natin. Okay? Then, for the analysis of Otto cycle, so we have W is equals to QA minus QR. So, automatic naman yan. Then, for cycle efficiency, we can use the general equation or the general formula for air efficiency, which is work over Q added. Then, pwede pa siyang i-derive in terms of work. So, QA minus QR over QA. Or work over work plus QR. And then we also have another formula for efficiency for thermodynamic cycle gamit yung ating compression ratio or yung pressure ratio natin. So ito yung pinaka dapat masaulo nyo talaga. Okay? So pagdami ng cycle, so humahaba tong formula na to. So ito yung pinaka simple. So 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. So ito yung pinaka dapat masaulon yung formula. So, sabi natin kanina, yung compression ratio is yung ratio of the change in volume. So, V1 over V2. So, pwede rin natin mahanap yung compression ratio using the clearance volume. Okay? So, using the clearance volume, we can have this formula. 1 plus C over C. Okay? So, yung clearance volume natin is, most of the time, is naka-percent. 10% of the volume or 10% clearance, yun yung ini-indicate niya. So,
Next would be the mean effective pressure. So mean effective pressure in terms of the engine. So that would be the work over the volume displaced, or work over V1 minus V2. So to find the value of V1, we can use the gas formula, which is PBMRT. Okay? Then, another key point that you should remember is this T3 and P3. So pag sinabing maximum, pag nakita nyo yung word na maximum, automatic ito siya. Ito yung state point na yon, T3 and P3. Basta sinabi na maximum temperature, or the maximum temperature is 2,600 degrees Celsius, automatic, isusulat niya sa given, siya yung T3. Okay? Hindi na siya maiiba. Yun na talaga yon. Siya na yung T3. Okay? So, take note. So, the maximum temperature and pressure occur after combustion or before the expansion, which is the state point number 3. Okay? So, heat is added during the constant volume process, and heat is rejected during the constant volume process. So, it has a 2 constant volume and 2 isentropic process. So, automatic, isipin nyo na agad pag sinabing auto, SB, SB. Okay? So, one of the disadvantage of auto cycle, it has less efficient because it has a low compression ratio. So, meaning, kung gusto nyong i-improve yung auto cycle nyo, gusto nyong ma-improve yung cycle efficiency nyo, so you need to increase the compression ratio. Okay? So, you need to increase this one para mag-increase rin yung cycle efficiency nyo. Okay? So, the cycle efficiency depends on the compression ratio in its specific heat ratio. Okay? So, ito yung mga kailangan yung matandaan for the auto cycle. Okay? Kapag bumaba yung compression ratio, automatic mababa rin yung cycle efficiency. And kung mas mataas yung compression ratio nyo, automatic mataas rin yung cycle efficiency. Okay? Okay po ba tayo doon? Okay na. Okay naman? Yes po, sir. Yes po, sir. Okay, sige. Simulan na natin ang laban. So, sample problem number 1. Ito na. Ayaw na, 30. 29 pala. So, sample problem number 1. So, we have the conditions at the beginning of a compression in an auto engine operating on a hot air standard with K equals to 1.34 or 101.3 kilopascal, 0.039 cubic meter, and 32 degrees Celsius. So the clearance is 10% and 12.6 kilojoules are added per cycle. So you need to determine the V2, T2, P2, or the parameters for every state point, then the work, the efficiency, and the mean effective pressure of the engine. So you need to use the gas constant R is equals to 2.8708 kilojoules kilogram meter Kelvin. Okay. So, next. So given. Okay. So, hot air, auto cycle. So, using K equals to 1.34, we have P1 equals to 101.3 kilopascal. So, we have V1 of 0.039 cubic meter. Then we have T1 equals to 32 degrees Celsius. So, converting it to Kelvin. So, pag nagko-convert tayo ng Kelvin and Rankine, so yung whole number lang. Okay, so please disregard those. Di ba 273.15 yon. So, pero sa atin, pag nag-solve tayo ng combustion problems, so make sure 32 plus 273 lang. Okay, so that would be 305 Kelvin. Then, next, so we have a clearance of 10% and a Q added of 12.6 kilojoules per cycle. 12.6 kilojoules na lang. Okay, so pinapahanap sa atin is yung parameters nga ng every state point, the work efficiency, and mean effective pressure. And we need to use the value of R equals to 0.28708 kilojoules per kilogram as Kelvin. So, dapat meron yung nakadivide ito. Okay.
So, una nating hahanapin sa problem na to is yung parameters ng state point 2. So, solving for the state point 2 parameters. So, lang na lang. Solving for V2. So, based on our given formulas, yung V2 natin is hindi natin masosolve. Kasi, unknown rin yung ating ito. So, meron tayong value ng K, which is 1.34. Given rin sa atin yung mga parameters at state point 1. But, we don't know ano ba yung T2, V2. Then, at the same time, di rin natin alam yung T2. Unknown pa sila. So, wala pa tayong masosolve. Di ba? Pero, since may given tayong clearance na 10%, we can solve for the value of the compression ratio. Tama po ba? So, kung meron akong clearance na 10%, I can solve for the value of the RK. So hindi mo natin masosolve si V2. So, solving for RK muna, which is the compression ratio. So, RK daw is equals to 1 plus C over C. So, that would be RK is equals to 1 plus 0.10 divided by 0.10. So, RK is therefore is equals to 11. Okay? So, that would be your compression ratio. So, since may compression ratio na ako, alam ko din na ang RK is equals to V1 over V2, I can solve for the value of the volume 2. So, that would be 11 is equals to V1, which is 0.039 cubic meter divided by V2. V2 is therefore equals to, ang value niya ay, mali. 3.5455 cubic meter times 10 to the negative 3 pa. Times 10 to the negative 3 cubic meter. Okay? So, we solve for the value of V2. Okay? Next, solving for the value of T2. So, for T2 naman, so that would be T2 over T1 is equals to RK raised to K minus 1. Okay? So, T2 is equals to RK, which is 11, raised to 1.34 minus 1 multiplied by the T21, which is 305 Kelvin. So, T2 is therefore equals to 689.244 689.2446 Kelvin. Okay, so that will be the value of T2. Yes, Michael. Sir, bale po nung nag-try po ako, ang ginamit ko po ay yung V1 over V2. Okay lang po ba na may discrepancy? Pagdating dito sa... Nung tinry ko po, sir, kumaga po hindi pa ako gumamit ng RK. Ang ginamit ko po ay V1 over V2. Meron pong discrepancy. Paano ka nakakuha ng V1, V2? Paano mo nakuha? Kung Sir, ang ginamit ko po sa A ay, kung ang sa inyo po, ang ginamit nyo po ay RK equals 1 plus C over C. Ang ginamit ko po ay yung V1 over V2 equals ng 1 plus C over C po. Ba't nagka-discrepancy? Parang same lang naman din nalalabas doon. Sige po, sir. Retry ko na lang po. Parang same lang naman dapat yung lalabas doon. Ini-quit mo lang naman sila ng separately. Pero yung sa akin, parang ganun din naman 11 pa rin yung lalabas na yung 11 is equals to V1 over V2 pa din. Well, sige. Basta yun, yung T2 natin, or yung way ng pagsasolve ng T2, so using RK, so raised to K minus 1, so multiplied by 305 Kelvin. Kaya sabi ko sa inyo, so from the start pa lang, yes, drill on. Sir, lagi pong 4 decimal po kapag final answer na ho.
sa inyo po? Pag sinusulat, 4 decimal places, pero pag nagsosolve kayo, continuous calculation. So, itong 3.5455, so Opo. mas mahaba pa siya. Pero Ah. since final answer siya, so 3.54 since yung required, so pag binox nyo, naka 4 decimal. Pero pag sinosolve, for example, itong T2, di ba? Gets po, sir. Yung gets na. Okay. So, yun. So, going back, so sabi ko nga, kaya so from the start, yung T1 natin is kino-convert na agad natin to 305 Kelvin or to Kelvin kasi minsan nakakalimutan nila, mali mo, ang ginamit nyo dito is 32 degrees Celsius. So, ang ginagawa ng iba, 32 plus tapos nag-a-add lang silang 273, which is magiging mali. Okay? So, make sure, pag nandito na kayo sa for solving na ng isentropic process, yung temperature nyo is in terms of Kelvin na. Kasi hindi nakakasama sa multiplier yung ating addition na 273. Ang nangyayari, nagkakamali kayo ng value 42. Okay? So, maganda pa lang from the start, sinusulat nyo pa lang ang given, convert nyo na agad siya to Kelvin. Okay? Para hindi nyo siya makalimutan. Na tama lagi yung lalabas sa sagot nyo for T2. Okay? Kasi ito yung RK natin is in terms of Kelvin kasi. Okay? So, dapat naka-Kelvin agad yung T2 nyo. Then, for P2, so P2 over P1 is equals to RK raised to K. So, that would be P2 over 101.3 kilopascal multiplied by the RK, which is 11 raised to 1.34. So, P2, ang masasolve natin value ng P2 is 2518.1155 kilopascal. Okay? So, that would be our parameters for the state point 2. So, nasolve na natin yung V2, yung T2, and P3, and P2 using the isentropic process. Okay? So, next would be the parameters for the state point 3. So, pinapahanap naman sa atin is yung T3 and P3. So, paano ba natin masosolve yung T3? So, ang formula natin for T3, since siya is nasa constant volume process, so, makukuha na natin siya using the Q addition, which is MCV T3 minus T2. Okay? Since may given naman akong QA, which is naka-kilojoules per cycle, which is 12.6 kilojoules. So, meron akong value for that. Wala akong value for mass. So, unknown pa sa akin yung mass. So, CV ko, 0.7186 yung gagamitin. Then, unknown pa rin yung T3, but I have the value of T2. So, paano ba natin masosolve yung mass? Since may binigay siyang R, we can use the value of PBMRT. Since constant naman yung magiging mass flow natin all throughout the cycle, so pressure would be 101.3 kilopascal times the volume natin na 0.039 is equals to mass times 0.28708. Temperature natin is 305 Kelvin. So mass, therefore, is equals to 0.0451 kilogram. Okay? So that would be the mass. So yan yung nag-flow sa ating Tama. May gusto ko pa sabihin, Mr. Delon? Ay, wala po, sir. Naiwan po. Ay, sige. Wala, may gusto kang sabihin eh. Sige lang. Paka-mute na lang para wala yung yung static ng mic. Yan, thank you. So,
nakuha natin yung mass na 0.0451. So, pero pag sinalog natin yung T3, so continuous calculation, so mag-shift store kayo, sanayin nyo ang sarili nyo nag-shift store. So, 12.6 equals to 0.0451 times 0.7186 times T3, which is the unknown, minus T2, natin na 689.2446 Kelvin. So, T3, so mag-shift solve na lang kayo. So, 12.6 is equals to T 0.7186 times T3, which is unknown. So, X minus alpha B. So, the value of our T3 would be 1077.8529 Kelvin. So, that would be our T3. So, meron na rin tayong value ng T3. So, paano naman po yung P3? So, paano naman siya nakukuha? Since nga, nandoon yung state point 3 sa constant volume heat addition, so we can use the relationship at constant volume of pressure and temperature. Since directly proportional sila, meaning ang P3 over P2 is equals to T3 over T2. So P3 is therefore equals to 1077.8529 divided by 689.2446 multiplied by the pressure 2, which is 2518.1155, we can get the value of P3. So, we get the value of P3 as 3937.8736 kilopascal. Okay? So, nakuha na natin yung, hindi pa, may T4, P4 pa. Wala. So, nakuha na natin yung parameters for state point 3. Since yung V1 is equals naman kay V4 and V2 is equals to T3. So, kung ano na nakuha nyo dito, so same na lang sila for the values na to. So, sunod na hanapin natin is yung T4 and P4. So, T4 and P4 is nag-aano siya sa isentropic expansion. So, doon nakalagay si state point 4 sa isentropic expansion. Since isentropic expansion siya, pwede natin gamitin itong formula na to. Itong may using the compression ratio. So that would be T3 over T4 is equals to RK raised to K minus 1. So T3, ano solve natin is 1077.8529 Kelvin divided by T4 equals to RK na 11 raised to 1.34 minus 1. So solving for T4, we will get the value of 1.34 minus 1. Okay. So 476.9644 Kelvin. Sir, bakit ngalit po T3 over T4 po ang ginamit niya? Kasi, bakit T3 over T4? Po, sir. Kasi pumatak siya sa isentropic expansion. Kaya ito yung gagamitin nating formula. Di ba dito? Sa PV diagram natin. So, from point 3 to point 4, so isentropic expansion, so ito yung kukunin natin. Yung state point 4 ng parameters niya, T4 and P4. Okay? Pinatan nyo lang po yung T2 at T1 po ng 3 at 4. Same lang. Same lang sila. Kasi pumatak rin siya sa isentropic process. So, same formulas lang. Mababago lang yung mga state point. So, ang palatandaan dyan is pagpatak ng state point 3 and 4. So, laging nasa taas is yung mataas na value. So, T3, T4. So, based rin naman dito sa PV diagram. So, mapansin nyo, T2 over T1, P2 over P1, or P3 over P4, T3 over T4. So, laging ganun yung isentropic. Then, is equals to RK raised to K minus 1. Yun. Okay. So, kung nakuha na natin yung T4, makukuha na rin natin yung P4 using the isentropic process. So, that would be also P3 over P4 is equals to RK raised to K. So, P3 natin is 3937.8736 kilopascal. By P4 is equals to 11 raised to 1.34.
T4 therefore is equals to wala, hindi ka na naman sinave. So alpha F divided by 11 raised to 1.34. So we get the value of 158.4147 kilopascal. Okay? So nakuha na natin yung required for letter A. Nakuha na natin yung different parameters for every state point. Okay? May question po ba kayo? Wala pa naman po. Wala ka naman po, sir. Okay? Kung wala naman, sige. So, screenshot nyo na. Para, kasi buburahin ko siya kasi wala na akong space para sulatan or mag-type ng solution for work efficiency and mean effective pressure. So, if na-screenshot yun na, pwede ko nang burahin. So, next natin hahanapin daw is ano daw ba yung work. So, ano ba yung work natin? So, kung ako yung magso-solve para makuha yung work. So, di ba ang general formula ng work natin is ng work nga is QA minus Q rejected. Di ba? Yun yung general formula for work. But since hindi ko naman kailangan ng Q rejected or hindi naman siya hinahanap sa problem, di ko na lang siya isosolve. Pero ako yun based sa akin. Pero kayo naman bahala kung gusto nyo dumaan ng Q rejected. Kasi based from the given formulas, pwedeng dumaan muna ako sa efficiency. Kasi ang efficiency din naman is equals to work over Q added. Di ba? May given na akong Q added which is 12.6. Although wala pa akong efficiency, pero madali na lang siyang isolve. Kasi yung efficiency naman, since may given tayong clearance 10% and then nakuha naman na natin yung compression ratio, pwede na akong gumamit ng formula ng E is equals to 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. So, pwede na ako mag-efficiency equals to 1 minus 1 over 11 raised to 1.34 minus 1. So, efficiency is equals to 0.5575 or E is equals to 55.7487%. So, mas madali, di ba? Tapos saka ako pupunta sa pagkuha ng work. Since meron akong value ng E, so pwede ko siyang 0.5575 is equals to work over 12.6. Therefore, work is equal to 7.0243 kilojoules per cycle. Mas madali. Pero, sige, solve natin using the Q rejected. Since pwede naman mag-Q rejected. So, kung kukunin natin yung QR, so QR is equals to MCV T4 minus T1. Okay? So, mass natin kanina is 0.0451 multiplied by 0.7186 times T4 natin kanina na 429.972639 minus 305 Kelvin. So, QR is equals to 4.05203721. Then solving for the work is 12.6 minus divide. Mali ang value dito. Teka lang pang ibang number ito.
Sabi na ako pamali. Ang number. 476.9644 Kelvin. Times 0.7186 times 0.5. Yun. Mas na ako sa 5.5757 kilojoules per cycle. So minus 5.5757. So work still 12.6 minus answer. So 7.0243 pa din naman yung lalabas na good for the work done ng engine. Okay? So mas matagal nga lang siya kasi kukunin niyo pa yung Q rejected. Tapos pwede naman, choice nyo rin naman kung saan kayo. Basta mag-come up tayo sa same answer. Okay lang. Okay? So, that would be for the work and efficiency of the cycle. Then, next would be solving for the mean effective pressure. So, mean effective pressure is equals to work divided by the volume displaced. So, may value na tayo ng work. So, ang work natin is 7.0243. But we still don't know the volume displaced. But V1 minus V2 lang naman yung volume displaced. Since may value na tayo kanina dyan, na 0.039 minus 3.5355 or 5455 times 10 to the negative 3. So the volume displaced is equals to yan, iba ng value ng i ko. So 0.0355. So meter cube. Then solving for the mean effective pressures, that would be only 7.0243 divided by the volume displaced natin na 0.0355. So solving for mean effective pressure, so we get the value of the mean effective pressure as 198.1221 kilopascal. Okay? Nakuha po ba? Same answers po ba tayo? Yes po, sir. Okay. Questions regarding sample problem number 1? May questions po ba kayo? Wala pa naman. Wala naman? Okay. Malinaw lahat kung paano na-solve yung sample problem number 1? Lahat naman okay? Walang questions? Walang pag-aalinlangan? Okay lahat? Okay. Sabi nyo. Sige. Proceed na tayo sa sample problem number 2. So for sample problem number 2, so we have an engine operates on an air standard Otto cycle. So the cycle work is 900 kilojoules per kilogram and the maximum cycle temperature is 3000 degrees Celsius. And the temperature at the end of isentropic compression is 600 degrees Celsius. So determines the engine's compression ratio. Okay. So given, so meron daw tayong air standard Otto cycle. So kung air standard siya, K is equals to 1.4. So meron daw cycle work na 900 kilojoules per kilogram. Then the maximum cycle temperature, so merong keyword na maximum, so siya yung T3 agad. So 3000 degrees Celsius or equal siya sa 3273 Kelvin. Then yung 600 degrees Celsius natin, sabi, siya daw yung temperature at the end of isentropic compression. So going back dun sa PV diagram natin, yung end ng isentropic compression is ito. Yung 0.1 to 0.2. So meaning, yung 600 degrees Celsius natin would be T2. Okay? So T2 daw yung magiging T2 is equal to 600 degrees Celsius or 873 Kelvin.
So, pinapahanap sa atin, ano daw yung compression ratio. Okay? So, ang magkukwento sa atin kung paano niya masosolve ang RK ay C. So, ikukwento niya sa atin kung paano kaya masosolve si compression ratio based sa naging idea niya using the sample problem number 1. Wait lang. So, ang napili ng magaling kong ruleta ay si Magboo Hana Sukiya. So, Miss Hana, hindi dito ka pa ba? Or nilayasan mo na din kami? Joke lang. Nandito ka pa ba, Miss Hana? Opo. Okay. So, kwento mo sa amin. So, ano kayang idea mo? Paano makukuha yung compression ratio? Anong dadaanan mo formula? Kwento mo lang. So, walang tama mali. May mali syempre. Pero syempre, i-correct natin. So, anong idea mo? Paano kaya tayo magka-come up sa engine's compression ratio? Anong kwento kaya? Kwento mo. May idea ka ba? Kung paano mapapalabas si RK? Just using this given values, K, work, T3, and T2? Meron ka bang idea? Tingin mo, saan tayo mag-start? So, Miss Sophia, saan tayo mag-start? Anong una nating hahanapin? Anong value or anong formula ang una nating gagamitin para ma-solve natin si compression ratio? Ano kaya ang una nating isosolve? Sa tingin mo? Tingin mo, Miss Sophia, gusto mo bang mag-call a friend? Gusto mong call a friend? Bigyan natin chance, call a friend. Gusto mong mag-call a friend? Sinong friend mo today? Wala, hindi na siya sumagot. Nag-unmute lang siya, pero hindi siya na-emit. Grabe naman yun. Sino? Gusto mo bang mag-call a friend or kaya mo na yung mag-isa? Si Kiara po. Sorry po. Sino? Kiara. Uy, Miss Kiara. Ikaw daw. Sabi niya, call a friend. Hala, umalis. Hindi, joke lang. Nandito pa pala siya. Hello po, sir. Hello. So, ikuwento mo. Sabi ni Miss Sophia, ikaw daw. Call a friend. Ano po? Para po makuha po ang RKI V1 over V2. Of V1 over V2. Pero wala tayong V1. Wala rin tayong V2. So, paano tayo magka-come up? Alam natin na ang formula ng RK is V1 over V2. Pero ang given lang kasi sa atin is yung K, yung word, yung T3 and T2. Saan kaya tayo mag-start? Tingin niyo. Anong una nating isosolve? Ano yung issue ta? Kamamura. Huwag kang ma-pressure. Kasalanan to ni Miss Sophia. So, pag nakita kayo sa Monday, alam mo na gagawin mo sa kanya. So, anong una nating isosolve? Oh. Sheesh. Ano ba? Kaya mo yan. Pinasa sa'yo ni Miss Sophia ang baton. Kaya mo yan. Wala, nag-mute na din siya. Din yan na kinaya. Grabe naman yun. Sir, pwedeng call a friend ulit. Call a friend ulit. Ba't may call a friend ulit? Wala nang call a friend. One chance lang yung call a friend. Sige. So, tama naman siya. Sabi nga ni Miss Kiara, para makuha si RK, V1 over V2. But sabi ko nga, wala tayong V1, wala rin tayong V2. Ang given lang sa atin is K, yung work, yung T3 and T2. So, nagbigay siya ng keyword kanina. Sabi niya, ano nga ba yung E? So, doon tayo mag-start sa efficiency. So, may formula tayo using RK sa efficiency na 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. Di po ba? So, yan yung pinakamagiging general formula natin para makuha si compression ratio. So, E is equals to 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. Kasi alam natin na ang efficiency is equals to work over the Q added. Di ba? Meron akong value ng work, which is 900 kilojoules per kilogram. Sinabi na, the cycle work is 900 kilojoules per kilogram. So, ang nawawala ko na lang is Q added. So, buti na lang, ang binigay niyang temperature is temperature at the end of isentropic compression, which is T2.
So, alam natin, ang formula ng Q added or constant volume is MCV T3 minus T2. Di po ba? Since yung work naman natin is terms of kilogram, so pwede nating ibaba yung mass. So, QA over M is equals to CV T3 minus T2. Para in terms of kilograms din yung ating Q added. So, hindi natin kailangan mag-solve ng mass. Kasi wala rin tayong mapapalabas talaga na value ng mass from our given values or parameters. Diba? So, QA over M is equals to CV 0.7186 times T3. Ang nakuha natin is 3273 minus 873 Kelvin. So, Q added is therefore equals to minus 873. So, that would be 1724.64 kilojoules per kilogram. Okay? So, may Q added na ako. So, ang kailangan ko na lang is isolve tong efficiency na to. So, efficiency is equals to work, which is 900 divided by 1724.64. Efficiency is therefore equals to 0.5218 or E is equals to 52.1848%. Okay? So, may efficiency na ako. So, pwede ko nang balikan tong general formula natin na E is equals to 1 minus 1 over RK raised to K minus 1. So, that would be 0.5218 is equals to 1 minus 1 over RK, which is the unknown, raised to, since air standard, so that would be 1.4 minus 1. So, RK, so pwede kayo mag-shift solve. So, so, value ng RK natin, ang mabagal na nga yung calculator, is something 6 point, kung ano man lumabas sa calculators nyo. Ano lumabas sa calculator nyo? 6.32 po, sir. Kabagan din po sa calculator. Mabagal din yung calculator siya. 3253 po. 3253. Okay, so that would be our final answer. Nakuha po ba? Nagets po yung paano natin pinaikot or pinaglaruan yung mga formula para mag-come up lang sa RK. So, hindi man siya pinaikot or pinaglaruan. So, nag-ano lang tayo, backward move, formula lang. 3254 dapat. 353. Round up. Okay, so nakuha po ba? Nagets yun naman problem number 2. So, may question? May parang magre-raise ng hand? Sir, bakit nagtaka lang po ako, bakit po ang lumabas po sa akin na value po ng heat added over kilogram po ay 2979.3156. Feel ko may mali sa calculator mo. Sino yung, parang ikaw, hindi. Ito lang yun eh. Direct sub lang naman yung nangyari. Hindi, huwag mong tawanan, grabe nga naman. Ito may, baka may something lang sa calculator mo. Na-try mo na bang i-hard reset yung calcu? Baka something na nakarad or what? Kasi direct sub lang kasi. Try mo ulit. 0.7186 multiply by 3273 minus 873. So ito talaga dapat yung lalabas na sagot. Since direct substitution lang siya sa calculator. So dapat wala nang ibang value na lalabas. I-try mo i-hard reset muna uli yung calculator mo. Yes sir, tama po pala. Sabi na nga ba? Nagtaka ako ba't ang layo? Direct substitution lang. Okay? So, ganito lang yung pagsasolve. Okay? Okay na Miss Kiara, Miss Sophia? Okay ba tayo doon? Yes po, sir. Okay. Sige. Okay, next problem na tayo. So, next problem is sample number 3. So, the compression ratio of Otto cycle is 10. So, if the maximum temperature of the cycle is 1200 Celsius, find the temperature after expansion. Okay? So, madali lang siya. Di ba? So, since madali lang siya, 10. Set. So, ang magsasagot niya ay si... Sinong sasagot ng problem number 2 natin? So, may nangunguna ba? Sinong nangunguna? Napakalupit ng Mr. Alan Ray. Napakalupit ng iyong bibe. So, Mr. Alan Ray. So, kwento mo sa amin ngayon. Ano po, sir?
Ikikwento mo, paano natin isosolve si sample problem number 3. Wait lang po. I-analyze ko lang po. Sige, a-analyze ni Mr. Allen Raymond. Ang ingay ng vibe. Sige, mute muna kita. Napakalupit ng vibe mo. Game. Ang bilis ng bibi ko. Napakalupit. Game. So, ang pinapahanap lang sa'yo is ano daw yung temperature after expansion. So, ang given lang sa'yo is compression ratio and the maximum temperature cycle. Paano kaya siya isosolve? T4 po bali ang hanapin. Tama, T4. So, paano mo isosolve ang T4? Paano magiging Ano po? T4 over T3 equals RK raised to K minus 1 po. Ano ulit? T4 over T3 or T3 over T4? T3 over T4 pala po. T3 over T4 is equals to RK raised to K minus 1. So, T3 natin is 1,200. So, 1473 Kelvin. Napakaswerte niya kasi yun yung lumabas na problem sa kanya. Next, T4 unknown 10 raised to 1.4 minus 1. So, anong value ng T4 natin? Sisip solve ko lang po. Kasi solve mo pa lang. Sige lang. Sige po. Anong value natin? Wait lang po, sir. Ang bagal po ng calculus, sir. Ano po? 586.411. 4.19 Kelvin. So, this would be the final answer. So, kaya ganyan yung problem. So, make sure, alam nyo rin kung ano yung mga parameters pag sinabing after expansion, before expansion, at the end of the heat addition process or heat rejection process para masanay rin kayo na hindi lang given, hindi laging ipapakita sa inyo is T3 or T4, the value of T3, the value of T4. So make sure, alam nyo rin kung nasa ang point or state point yung sinasabi nilang after expansion, before expansion, or at the start of the compression process. So mas okay, mas magigets nyo sila using that words. Hindi lang na spoon feed sa inyo na T3, T4, T2, T1. Okay? So make sure, alam nyo rin kung nasa ang point yung sinasabi nilang after expansion, before expansion, after compression, before compression, or kung ano man yun. Okay? So, para lang meron ano. Next, so sample problem number 4. So, the last problem for today. So, an ideal Otto cycle has a compression ratio of 8. So, at the beginning of the compression process, air is at 97 kilopascal and 29 degrees Celsius. And 760 kilojoules per kilogram is being added during the constant volume heat addition process. So determine the pressure, temperature at the end of the heat addition process and the mean effective pressure kilopascal. Okay? So meron tayong given. So given natin is RK na 8, compression ratio. So meron din daw tayong at the beginning of the compression process, so that would be P1 na 97 kilopascal. Then we also have the T1 natin na 29 degrees Celsius or equal siya sa 302 Kelvin, di ba? 29 plus 273. Then we also have the QA na heat addition na 760 kilojoules per kilogram. So, pinapahanap sa atin is ano daw ba yung pressure temperature at the end of the heat addition process. So, ano ba yung state point at the end of heat addition process? So, kung babalikan nyo yung PV diagram natin. So, saan ba mag-start yung expansion? And saan ba mag-end yung heat addition? Di ba yun yung state point 3? So, ang pinapahanap sa atin is T3, P3, and the mean effective pressure in terms of kilopascal. Okay? So, ang mabuti nating magsasagot ng magkikwento pala. Kikwento niya kasi sa atin. Kung paano niya nakuha yung T3IC ng mabuting bibe. So, magsasagot ng T3 natin IC, humabol. Hindi nagpatalo ang bibe ni Miss Nerissa. Sabi niya.
Nag-speedrun siya. So, si Miss Nerissa, nandito ka ba, Miss Nerissa? Ala, wala. Ala, iniwan niya na tayo, pero present siya kanina. Grabe naman yun. Sabi niya, naramdaman niya siguro na sana yung sunod na sasagot. Kaya siya umalis. Okay, palitan natin si Miss Nerissa. So, sinong swerte? So, yung seswertehan na magkwekwento o magkwekwento ng ating T3IC. Napakalupit si Mr. JF. Napakalupit mo, Mr. JF. So, ito magkwekwento ng paano mo isosolve si T3. Nandito pa siya. Baka tumakas na rin to. Napakalupit, tumakas na din. Wala na sila. Umalis na yung mga sasagot. Napakagrabe naman nun. Ayan. Mahina daw wifi ni... Grabe naman yun. Ay, mo ba siyang iligtas? Ikaw ata tropa niya, Mr. Lim. Wait, pause. Hindi, sige. Kita mo na rin naman yung sumagot. Pero tatanungin rin natin si Mr. John. So, tanungin muna natin si Mr. Andre. Mr. Andre, gusto mo bang iligtas ang iyong kaibigan na si Mr. JF? Ikaw magkikwento sa amin? Gusto mo ba yon? Gusto mo ba, Mr. Andre? Grabe, hindi siya sumagot. Po. Ikaw magkikwento. Paano mo isosolve ang teacher? Yan lang po, kawawa naman po yung itik ni generation na lang po. Sa kawawa daw yung itik. So, si Mr. Sir, John. payag ako, sir. Ikaw magsasagot ng T3. Hindi niya tropa talaga si JF. Mga ganito panahon, walang tropa-tropa, sabi ni Mr. Andre. So, si Mr. John Roy ang magkikwento sa atin kung paano niya isosolve ang T3. Okay? Kwento mo lang naman, siyempre. I-guide ka naman namin. Kwento mo lang. Ano ba yung idea mo? Okay? So, next natin ang sasagot ng T3IC. At T3IC, napakalupit. Biglang humabol. Napakalupit ng Little Mermaid. Si Mr. Ramos, nandito pa ba si Mr. Ramos? So, si Mr. Ramos ang magkikwento sa atin. Si Mr. Carl Joseph Ramos, siya ang magkikwento paano niya isasolve ang P3. Then, for the minute effective wala, tatakas, grabe naman yun. Right. Kaya mo yan. Ikikwento mo lang naman. Ano nga po? P3. T3 po. P. Pressure P. Okay, so for the mean effective pressure, so ang magsasagot ng mean effective pressure natin ay C. Mute. Kaya pala. Boring yung itik pag walang tunog eh. Napakalupit. Ito yun, napakabilis nun. So, si Mr. Aram. Mr. Aram, kwento sa amin kung paano mo isosolve si mean effective pressure. Okay? Napalapit ng mga itik, di ba? So, kwento nyo lang naman. I-guide naman para sasagot. Kaya mag-alala. Ready ka na agad, Mr. John Roy? Pakalupit. Ay, si Mr. Aram. Hindi po, sir. Ay, hindi ka pa ready. Alam ko ready ka na eh. Medyo bida-bida po ako yung bibi. Wala eh, hindi tropa. Ating susumpong si Mr. Andre, KJF. Alam natin. Hindi niya pala tropa, hindi niya tropa. Wait lang po, sir. Sige lang, walang problema. O, hindi mo kami madadaan sa emoticon mo, Mr. Aram. Kaya mo yan. Mean effective pressure lang. So, ganyan lagi yung ating recitation. Magpapabibi race tayo. Tingnan natin kung malulupit yung mga bibi niyo. So, kikwento niyo lang. So, bigyan kita ng hanggang 5:35 yung mga magsasagot. Yung mga kikwento pala ng kanilang sagot. 5:35. Or 5:40 na lang, 5:40 para mas matagal. Makapagtanong pa kayo sa GC niyo. Anong magiging sagot? Okay lang yan.
Ready ka na, Mr. John Roy? Kaya mo na? Makikikwento mo na ba? Malapit na po, sir. Malapit na. Malapit na. Sige lang, sige lang. Ang sa una ko po, sir, ano, Ano Yup. una, ano una? kukunin po muna yung V1 po. V1. Kukunin daw ang V1. Sige. Wait lang pala, sir. Sige. Di pa pala siya red. Ulit. Take two. Pwede na pala po, sir, gamitin yung ano po. T2 Alin? over T1 is equal to compression ratio Ano, T2? over T1 po. Is equal to compression ratio raised to K minus 1 po. Okay. Oo. So, solve natin yung T2. Ganun ba? Opo, para po makuha yung T2. Okay. So, since may value nga naman na compression ratio, so standard 0.4 minus 1. So, anong value ng T2 natin? Wait lang po. Raised to 1.4 minus 1. Wait lang, sir. Ang tagal po. 693.8138064 po. Okay. So, meron na tayong T2. Eh, ang pinapahanap ko sa iyo is T3. Tapos para po makuha po ang T3 po, ang gagamitin pong formula yung pong sa heat added. So, anong formula ng heat added natin, Mr. January? EV times T3 minus T2 po. Wait lang. Okay. Sige lang. Medyo nalilito na po kasi dahil ano po, yung sa mass po. Pag ganyan, pag hindi nyo makukuha talaga yung mass, although pwede hindi, PBMR. Makukuha naman siya, pero hindi total. Wala kasing V2. So, hindi nyo talaga makukuha yung mass. So, pag ganyan naman, since yung work naman, ang given naman is in terms of kilojoules per kilogram, okay lang na hindi nyo mahanap yung mass. Kasi, pag ganito yung nakalagay, ang idea niyan is yung mass natin is kinoconsider natin as equals to 1 kilogram. Okay? So, okay lang kahit hindi nyo isolve yung mass. So, pag tinype nyo na lang. lang, Magigano lang po, 760 is equal to CV T3 minus T2 po. tama. Parang ibababa mo yung mass. Parang maging mass is equals to 1 kilogram. Assumption mo na lang yun. Sige po. So, 6 times x minus 693.138. ano ang ating value ng T3? Ang lumabas po sa answer ay ano po, 1,751.425,823. Okay. So, parehas ba kayo ng lumabas sa sagot ni Mr. John Roy? Same lang ba? Yan rin ba nakuha nyo? Na T3? Yes po, sir. Yes po. Yes daw. So, nakaligtas si Mr. John Roy. So, tama. So, tama naman nga T3. So, para makuha yung T3, so alam natin na ang formula niya is doon lang siya makukuha gamit yung constant volume process. So, sa heat addition lang. So, QA is equal to MCV T3 minus T2. Since sabi ko nga, is naka-kilojoules per kilogram naman yung unit ng heat natin. So, assume QA over M na agad siya. So, ang natitira na lang is CVT3 minus T2. So, since wala pa yung T2, pero given naman si RK, and assumption natin na K is equals to 1.4, since di wala mang given, then T1, which is 302 Kelvin, we can solve for the value of T2. Then, direct substitution lang, T3 is equals to 1751.425823 Kelvin. Okay? So, next, P3. Si Mr. Sino ang P3 natin? Si Carl Joseph Ramos. Kala mo makakalimutan kita. Hindi. So, Mr. Carl Joseph Ramos. Paano? Ikwento mo sa amin. Paano mo makukuha yung P3? So, P3. So,
Nawala na si Mr. Carl Joseph Ramos. Grabe naman yun. Iniwan niya tayo. Hindi na siya nag-unmute. May gusto bang lumigtas kay Mr. Carl Joseph Ramos? May gusto bang lumigtas? Oh, napakabait ni Mr. Michael Piumampo. O, sige, Mr. Michael. So, paano mo, ikwento mo sa amin, paano mo makukuha yung P3? Sir, bali po ang gagawin po ay process 2 to 3 po ay di magiging T3 over T2 equals ng P2 over P3 raised to K minus 1 over K. Yun po ang gagamitin formula. Ano daw? P3 over? Temperature po muna. T3 T3 minus over T2 equals ng P3 over P2 raised to K minus 1 over K. What? Wait lang, sir. Ako nagkokopya pa din. Mali. Hindi mo magagamit ang raised to K minus 1 kasi itong state point 2 to 3 natin is constant volume process. So, hindi mo siya magagamit. Di ba? Sabi ko, ang state point 1 to 2, so dun lang yung isentropic process. So, dun lang gagana si RK. State point 2 to 3, so constant volume process. So, ano yung mga formulas natin pag isometric process? Then, state point 3 to 4, so dun pa lang ulit gagamit si RK. And port 1, so constant volume ulit. Okay? So, ang unang tumaas ng kamay para iligtas ng ating mabutihing ay si Mr. William Limuel-Jong. No? Okay, so Mr. William. So, paano mo? Ikwento mo sa amin. Paano mo isosolve si P3? Para po makuha ang P3, kukunin po muna yung P2. P2 daw. Gamit po yung formula na P2 over P1 is equals to RK raised to K po. Okay. So, P2, unknown. So, over kilopascal. So, ano na magiging value ng P2 natin? 1782 po, 0.779847 Ano ba daw? Wait lang. 1782. 779847 po. Yan. Okay. Then, after nyan, kukunin na natin ang anong sunod na gagawin mo? Para Kukunin na po yung P3. Paano natin makukuha ang P3? Gamit po yung PBT relationship po ng constant volume po na T3 over T2 ay equals po sa P3 over P2. Wait lang po, kukompute lang po. Sige lang. Point 4258. Wait lang po, sir. Uy, sige lang. Total. Dito na. 693. Point. 188. Bali po ang P3 po ay 45.32 4,500.352,369 po. Okay. So that would be our P3. Okay. So nakuha na natin yung T3 and P3. Nakuha naman ng lahat yung value ng P3. Na-get yun naman yung kwento ni Mr. William. Okay ba? Okay po, sir. Okay. So, sunod naman natin ay yung mean effective pressure natin. So, Mr. Aram, take the floor. So, kwento mo na sa amin paano mo masosolve si mean effective pressure. So, po? Ang una po ay kukuhanin po ang efficiency. Efficiency, sabi ni Mr. Paano natin anong formula natin for efficiency na gagamitin? Since madaming formula. Po? Yung 1 minus the quantity of 1 over RK raised to K minus 1. Okay.
Tas substituting the value po, ang makukuha po ay 0.5647. Okay. Sunod, nakuha ko na efficiency. Anong sunod na gagawin namin? Kukunin po ang work. Okay, so sa anong gagamitin nating formula for work? Ang nandito po ay E E? equals to work over Q added. Okay. Then, substituting the values po, ang work po ay magiging 429.191 po. 1908. 1908 po. Okay. So may work na ako. I mean effective pressure pinapahanap. Apo. Then, ang formula po nun is W over V1 minus V2 po. Okay. Tas, napansin po ay wala po dito ang V1 at V2. So, isosolve pa po ang V1 at saka V2. Okay. Tas, para po mahanap ang V1 ay ang formula po niya is RT over P po. Okay. So 0.287 times 302 divided by over 97 po. Anong V1 natin? Then ang answer po is 0.8935 po. Okay. So, and for V2, ang value ng V2 natin. Tapos sa V2 naman po, ang ginamit pong formula is RK equals to V1 over V2. Ayan, sige po. Anong value ng V2 natin? Tapos ang value po is 0.1117. Okay. So, meron na siyang value ng ineffective pressure. So, direct sub na lang natin, di ba, Mr. Aram? Apo. Okay. So, anong magiging value natin? Ang final answer po is 548.9404 po. Okay. So, nakuha niyo rin ba yung sagot ni Mr. Aram na ganun? Na 548? Nakuha niyo naman? Yes po. Nag-get siya naman ng kwento niya. Kung paano na-solve ang mean effective pressure? Yes po. Okay. So, sige. So, same lang din naman. So, kaya sabi ko sa inyo ng first day. So, ang pinakamalaga sa combustion engineering is sa ulo nyo yung formula per cycle or per process. Alam nyo formula pag isentropic, alam nyo formula pag isometric, pag isobaric, isoenthalpy. So, masosolve nyo si combustion. Okay? Ganun lang siya kadali. Kailangan nyo lang paglaruan na tuloy, or matandaan ano ba yung formula for that specific processes. Kung saan, ano ba yung constant process niya. Okay? Madali lang siya, di ba? Kung makikita nyo, madali lang. Kasi siya yung pinakamadali. Auto cycle kasi pinakamadali. Pero, ganyan lang yung magiging flow hanggang dual cycle. Ulit lang na ganyan. Hahanapin nyo lang si P2, si T2, si Q added, si Q rejected, si work, si efficiency. Tapos may given na compression ratio or kaya si clearance. So, ganyan lang ng ganyan yung magiging problem natin for combustion engineering. Medyo mauumay kayo kasi hanggang board exam, ganyan pa rin yung magiging way ng solving nyo for combustion process. Kasi ganyan lang talaga yung thermodynamic principle ng engine natin. Okay? So, madali lang siya, actually. Basta sa ulo nyo yung formula. And, hindi kayo malilito. So, ang pinaka-pampalito lang namin sa combustion engineering is yung mga units natin. Pag nagkaroon kayo ng conversion yan ng English to metric or metric to English, tapos halo-halo na yung pressure nyo naka-English, tapos yung temperature naka-metric, so mga ganong bagay. Yun lang yung magpapahirap dito sa combustion engineering. Okay? So may question pa ba kayo? Yes, Mr. Nico Boy. Sir, may clarify lang po ako. Doon po sa formula po ng constant volume. Gawa dyan po sa sample problem number 4 po, ang gamit ko po yung 3. Ay, tama po pala. Tama po pala. Natuloy lang po pala, sir. Sige. Ayun.
Yan, kailangan nyo rin matandaan yung values ng CP and CB. Ay, sir. Ano yan? Game. Yung po palang ano? Alin? Sir, di ka po may formula din po dyan na P3, ay P2T2, P3T3. Tapos, nandyan po T3T2, P3P2. Yun ka po yung pares lang po. Parehas lang yun since directly proportional naman yung constant volume, di ba? Pag directly proportional yung temperature and si pressure. So, kahit mag-interchange, walang problem. Katapat niya P3, P2 katapat niya is P2. Pag nag-fraction kayo. Walang problema doon. Huwag lang mag-interchange yung dalawa. Tingin pa, sir. Okay. So, meron pa bang questions? May question pa kayo? May gusto pa kayong i-clarify? Meron pa? Wala na? Sure na kayo? Wala kayong gustong ikwento or what? Okay. Kung wala na, so that's all for today. Ay, biglang tamas na kami si Mr. Michael. Sige, Mr. Michael. Sir, pahabol po. Di ka po usapan niyo po, ang CP at CB pong ginagamit po natin ay yun lang pong dalawa. Hindi na po kayo gagamit nung isang, ang unit po ay yung BTU per pound. Hindi, syempre gagamit pa rin naman nun. Meaning ko, di ba dalawa yung sa dito? Di ba dalawa yung in terms of kilojoules per kilogram? Isang may nakalagay na 1, isang may 1.06. So ito lang yung gagamitin natin. Itong 1.06. Pag itong unit, kilojoules, kilogram, Kelvin. Okay po. Pero pag mga gato naman, same lang, ano lang. Syempre, kung ano yung values dyan. I mean, anong unit. Okay po, thank you po. Okay. May question pa? Ito pala dapat. May question pa kayo? So, kung wala na, so next week, so pag-usapan naman natin si Diesel. Si Diesel Cycle naman. So ito. Si Rudolph Diesel naman, isa pang nagpapahirap sa buhay natin. So, then, syempre, problem solving pa din. So, kindly bring your calculators pa rin. So, naman sanang maiwanan para lahat nakapag-solve. Makapag-practice mag-solve. Okay? So, face-to-face classes. Okay? So, at as much as possible, wala sanang malate para makukuha nyo lahat ng information or knowledge regarding the discussion. Okay? So, that's all for today. Thank you and happy weekend. Kung magiging happy pa weekend nyo kasi Sunday na bukas, di ba? Okay, sige. That's all. Thank you and see you next week. Bye-bye. Thank you po, sir. Thank you po.